sa pag-lead sa prayer. Praise the Lord. Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa. Good evening po. Talagang dakal na po rin Inglesero. Anyway, I'm so glad po sa gabi pong ito. But before napatuloy, pwedeng pahina yung yung kay Kenny, naning house kanina, yung fan na, yung blower. Anyway po, kanina po iniisip ko, dahil po parang hindi tumitila yung ulan, di kayang mag-Athena kung makanyan. So nakatulog po ako ng bandang past 1 or 2 o'clock pala. Nagising po ako, 4 o'clock. Sabi ko, 4 o'clock, bakit ang liwanag na? 4 o'clock, akala ko kinabukasan na po pala. Ngayon pala, speaker pa ako ng gabi. Sa sobrang sarap ng tulog. Ang sarap pong matulog kapag umuulan. Amen? Pero I thank the Lord na nandiyan ka, kapatid, at may mga bisita po tayo. I do believe hindi po aksidente hindi po nagkakataon lang po ito, ang Diyos po ang may akda ng ating buhay. Tinakda po ng Lord na kayo ay makapag-attend ngayon upang malaman nyo na kayo ay mahal ng Diyos. At merong pag-asa kay Kristo, siya lang ang taging tagapagligtas. At meron po siyang napakagandang plano sa inyong buhay. Anyway po, nasa pag-aaral po tayo ng part 2 po ng God is Faithful. Last week po, napag-aaralan po natin, God is faithful to provide. Na natin yan na ang Diyos po ay tapat. Kahit kung minsan we are faithless, ang Diyos po ay patuloy pong nagpo-provide po sa atin. Na hindi po tayo dapat mag-worry na kung inaalagaan niya, pinapakain niya yung mga ibon sa parang, how much more tayo daw, ang sabi po ng Panginoon. Bakit? Kasi mas mahalaga tayo. You of little faith, ang sabi ng Panginoon. So kung ano ba ang susuot natin, ano makakainin po natin, hindi po natin dapat problemahin yan. Lalo na, napatunayan po natin, lalo na po nung pandemic, kahit walang trabaho, nasa bahay, pero hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Nandoon po ang provision niya. Kaya ngayon po ang gabing ito, speaking about provision, ang nagpo-provide din po ng Lord ang healing. So God is faithful to heal. Sino po sa gabing ito ang may pangangailangan po, meron pong kailangan ng healing? Amen. Pati po doon sa kanyang mga, tawag po dito, mahal sa buhay. Pero dito po, pwede yung taas ng kamay niyo. Sino pong gusto ng healing po ngayon? Praise the Lord. So ngayon pa lamang po, kumikilos na ang Diyos. Dahil hanggang ngayon, nagpapagaling po ang Panginoon. Ito po ang patutunayan natin sa ating pag-aaralan sa gabing ito. Let me begin with Exodus 15:26. He said, "If you will listen carefully to the voice of the Lord your God, and do what is right in His sight, obeying His commands and keeping all His decrees, then I will not make you suffer any of the diseases I sent on the Egyptians, for I am the Lord who heals you." Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. Bagamat it's so rainy, Lord, and maulan, we pray for your protection, Lord, and we pray na mag-stop na po ang ulan, Lord, hanggang sa norte, Panginoon. Dalangin po namin ang pag-iingat mo patuloy sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Lord, at pagpalain mo po ang bawat isa. Open the eyes of our understanding that we may receive the full blessings from your word. Maunawaan po namin na hanggang ngayon, kalooban nyo na kami ay pagalingin nyo. Kalooban nyo na kami ay malakas at malusog. Salamat po, Panginoon, at pagpalain nyo rin po, Lord, lalo na po ang aming mga first-timers ngayon. Yung mga nasa online na nakikinig po ngayon, pagpalain nyo rin po, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, and as I deliver your word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Now, ito pong binasa ko po ngayon sa inyo sa Exodus 15:26. Gusto ko lang pong makita ninyo muna, hindi ko na-explain po lahat yan, na naka-highlight dyan, I am the Lord who heals you. Ito po yung first time na lumitaw po yung Jehovah Rapha. One of the names of God, yung discuss po natin last week,
God is faithful to provide. Pag sinabi mong provider ang Lord, ano po ang pangalan niya? Jehovah Jireh. Ngayon po kapag healer, Jehovah Rapha. I am your Jehovah Rapha, which means the Lord who heals you. Ako ang nagpapagaling sa inyo. God doesn't just heal. Healing is who He is. When sickness, brokenness, or pain comes, we go to Jehovah Rapha, the God who makes us whole in spirit, soul, and body. Gusto po ng Lord, malusog lahat. Ang katawan po natin, ang espiritu, at kaluluwa po natin. Pag sinabi pong soul, yan po yung ating mind, our emotion, our will, the power to decide. Yan po ang ating soul. So, gusto po ng Lord, pati po yan ay malusog. So, you're not begging, bilang anak ng Diyos, you are not begging a stranger for healing. Hindi po stranger ang Lord na hindi natin kakilala, humingi tayo ng healing. No. You are asking your healer because Jesus is our healer. Amen. So meron po tayong 3 points. Let me begin. Number 1, God is faithful to heal because healing was paid for by Jesus. So maaaring bago po sa pandinig ng iba sa inyo ito, yung kagalingan po natin, binayad na po ng Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, may bayad po ang kagalingan. O tiya kamuntak yung doktor, at yung sabihan kaya kayo nakamapagalingan at bayad eh. Di ho ba? Depende po yan sa kung gaano siya ka-specialista ang hawak niya. Pag medyo, meron po kaming doktor, di ba kadalasan po yan, 700, dati 500 lang eh. Yung pong, ang tawag doon, yung consultation fee. And then, meron po kaming doktor, more than 2,000 po ang niya, consultation fee. Vascular surgeon po. Madalang lang po kasi sila. Yun po yung, may bayad po. Hindi ka pang pinapagaling, may bayad. Kaya si Lord, para tayo ay gumaling, binayaran na po niya yan, at yan po ay binayaran niya sa krus ng Kalbaryo. We need to understand and we need to know tonight na hindi lamang po kasalanan ang kinuha ni Kristo sa atin, kundi bawat sumpa ng karamdaman, sumpa ng kahirapan, ay kinuha ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dahil yung pagkakagawa sa tao kay Adan at Eva, wala pong sumpa, walang karamdaman, walang kahirapan. Ang anumang klase ng karamdaman, kahirapan, yan ay bunga, yan ay sumpa ng kasalanan, the curse of sin. But the curse of sin has been broken because of what Christ has done on the cross of Calvary. Ang susi, you need to believe. If you don't believe, you will not receive. You will only receive what you believe. Hindi mo pwedeng sabihin na tingnan ko nga kung totoo. You will never receive. That is not believing. Pero yung kahit na alam mo, may kirot ang katawan mo, may karamdaman ka, pero alam mo, pinagaling ka na ng Panginoon, you will receive. What you believe, you will receive kahit wala pa. Because that is faith. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Kahit hindi mo pa nakikita, pero nananampalataya ka na ang Diyos ay tapat para magpagaling. Kahit nandyan pa yung mga kirot, sinasabi mo, magaling na ako. Amen. Alam niyo po sa aking pagdadialysis, 19 and a half years na, bukas yan, may dialysis na naman po ako. Kung hindi ko po pinapaniwalaan na pinalakas, pinagaling na ako ng Lord, hindi nyo na po ako makikita dito ang nagpipreach. At yun na ako mula lagi makarate kayong bali, o kaya makamulala, o kaya mamunta kayong mall na tayiran na nakamo. Sabi ko nung, ayokong makita na ako'y laging nakaratay lang. Kung minsan, yung lagi kang nakahiga, mas lalo kang nanghihina. Napansin niyo ho ba yun? Kaya doon sa mga may edad na, kung kailan ka walang ginagawa, lalo kang nanghihina. Pero kapag meron kang ginagawa, lumalakas ka. Dahil yung mindset mo, alam mo, malakas ka. Pero yung mindset mo, di paldak si Kara na ako mo yan eh. So, mag-online na ako mo. Sorry po sa mga na-online, talagang masaganimuran kaya kayo, makiramdam ko masalese. Na anuman ang gigutan nyo, makiramdam ko masalese. Milop ko mang sabo or kape, or champurado, makiramdam ko masalese.
Amen. So dito po, makita po natin sa Isaiah 53:4-5, surely He took up our pain and bore our sufferings. Hindi po sinabi niyang maybe. He bore, sabi diyan, hindi po sinabing maybe He took up our pain. Siguro, no? And then, sino po ang tinutukoy dito? This was the prophecy of Prophet Isaiah 700 years before Christ became human being. Propesiya po ni Isaiah ito, no, bago dumating ang Lord, 700 years, bago siya maging tao. Na sinasabi niya, na itong ipapanganak na si Kristo, nasa Isaiah 9:6, no, yung, ano bang nakalagay po din, for us to, a child is given, a son is given, sa atin po yan, at to us a child is born, a son is given, and the government will be on his what? Shoulders. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God. No, sabihin nyo yan sa mga iglesia ni Manalo. Si Kristo ay hindi lang tao, Mighty God. Everlasting Father. Sabihin nyo rin kay ano yan, yung may problema siya sa, anong tawag dun sa awit na ano? No, Diyos ka sa amin. Makananuning taule. Baki nga kanta, balo dyan mo. Purihin ka, dakila, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, o aming Ama. Karagul na problema, sabi na mali ang kanta. Karagul na problema. Kung minsan nga nagpe-pray ka, Lord, Father God, Holy Spirit, nino ba talaga? There's only one God. But yung, mahirap po talagang unawain to, but only existing in three persons. Because the infinite God, yung Diyos na napakalaki, hindi pwedeng masukat, hindi pwedeng pumasok sa maliit na kokote po natin. And therefore, hindi mo siya ma-explain ng buo. Because a God that can be fully explained is no longer God. That is why He is God. You can never, ever explain Him fully. Ano pong kailangan natin dapat po fully manampalataya ka lang. Yun lang po. Faith, it doesn't require you to understand all. Faith, it requires you to trust in Him even though you don't understand. So dito po sabi ni Isaiah, itong Kristo na ipapanganak, siya po yung Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting God, and Prince of Peace, the ruler of peace, ang nagbibigay po ng kapayapaan sa atin. Pagdating po sa 53, balik po tayo sa Isaiah 53, sinabi niya, siguradong kinuha na niya ang ating pain, our suffering, yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. Nakita po natin ito. Pinagtatawanan siya. Sabi nila, pinaparusahan siya ng Diyos. Kung talagang nasa kay Diyos, sa Diyos siya, mabubuhay siya. Hindi, bumaba ka dyan kung talagang ikaw ay, ang sabi po, no, kung ikaw ay anak ng Diyos. But He was pierced. Siya po ay napako for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds, we are healed. Now, the problem po sa marami po ngayon, na mga kamukha po nating mga Kristiyano din, sinasabi nila, ang verse na yan ay para sa spiritual lang. Now, I tell you, hindi lang po spiritual yan. Kaya makinig kayo mabuti. Ang kabuuan po niyang yan, ang restoration po natin ay spirit, soul, and body. Spirito po natin patay. So, ang kanyang sakit patay. So, binuhay, gumaling. Pwede mong sabihin gumaling din, yung spirito natin. Yung ating soul, yung ating mind. Alam niyo po, kapag meron kang anxiety, meron kang depression, sakit din po yan. Sakit ng pag-iisip. Sa kakaisip mo, sa kakaworry mo, sumasakit ang ulo mo. Ano yung number one na nagpapasakit sa ulo ng tao? Walang galing. Walang datong. Di ba pag wala na ako ang bagot. Pag nakita mo yung wallet mo, aray, para ka na brain freeze. No? Pero pati po yan, yung mga emotional pain po natin, emotional grief, sorrows po natin, mga anguish po natin, kasama po sa kagalingan po yan. Kaya yung iba kapag hindi na matiis yung pain emotionally, ano po nangyayari? Nagpapakamatay. Dahil kung minsan mas masakit yung emotional pain kaysa sa physical pain. Para pong yung ibang tao pag minura mo, sabi niya, buti pang sinuntok mo na lang ako, wag mo lang akong murahin. Dahil yung pag suntok, mamaya-maya, wala na po yan. Pwede lang kung nabungi ka. No?
Pero pag minura ka, hanggang naaalala mong minaliit ka, minura ka, meron kang bitterness, meron kang forgiveness. Pero lahat po ng yan, kasama sa Isaiah 53. Now, listen carefully na ito po lalo na, yung iba hindi po naniniwala na hindi daw physical healing yan. There are people today na tinatawag po or noon pa man, meron ng tinatawag na cessationist. Ang cessationist from the word cease, naglaho na daw ang work ng Holy Spirit, therefore wala nang speaking tongues, wala nang healing. Yan po ang paniniwala po nila, wala na daw din propeta, ganyan po. Yan po yung paniniwala po nila. Pero saan nila galing? Galing nila sa experience, dahil sa kakapray nila, ang dami lang pinagpray, hindi gumagaling. Take note, hindi ko mo experience natin, yun na ang katotohanan. Marami sa experience natin, hindi ko totohanan. Bakit? Kung minsan hindi gumagaling yung pinagpe-pray po natin, hindi kasalanan ng Diyos. Kasalanan pa rin ng tao dahil ang tao hindi naman talaga nananampalataya, hindi naniniwala. Amen. Kaya sabi ko po sa mga pastor, noon pa man po, no? Noong pong binuksan ko sa kanila ang revelation po ito ng Lord sa atin, sabi ko, tayong mga pastor, kung papansinin nyo, kapag nag-pray tayo, na may karamdaman, tinawag tayo, pastor, yung pinag-pray nyo, namatay na. Anong sinasagot natin? Ay siguro talagang tapos na yung mission niya. Tapos na yung mission na, 20 years old pa lang. Anong tinapos niya? Hindi, pinatay siya ni Satanas. Tapos, siguro talagang gusto na siyang kunin ng Diyos. Bakit hindi natin aminin na tayong mga pastor, kulang pa yung pananampalataya natin? Pag sinabi natin, siguro ganito, ganyan, parang sinasabi mo, ang may problema, ang Diyos. Ang laging may problema po sa atin, kung bakit wala yung katugunan, problema ng tao. Problema ng kawalang pananampalataya. Amen. It's a pride po sa atin, kahit sa aming mga pastor, pag sinabi po namin, hindi, full of faith naman kami, kaya siya namatay, talagang gusto na lang siya kunin ng Diyos. Paano niyang nalaman yun? Kaya nga po, gumawa sila ng doktrina na siguro hindi na nagpapagaling ng Diyos ngayon. Pero wala sa Bible. Pero sabi po ni Paul, huwag kayong lalayo kung ano ang nakasulat. So kung ano lang ang nakasulat, huwag tayong magdadagdag. Ang sabi ng Revelation, huwag tayong magdadagdag, huwag tayong magbabawas. Ang sino mang magdagdag, dadagdag po yan sa yung plague sa kanya, yung salot sa kanyang buhay. Ang sino mang magbawas nito, babawasan po ang kanyang pagpapala. Now anyway, tignan po natin yung pain. Ano ba itong pain na ito? Baka sinisabi, yan ba spiritual talaga? Ang Hebrew word, take note, ang Old Testament po na sinulat po yan originally, Hebrew. Yun po ang perfect. Yung mga translated lang or ito yung mga translation lang, no, ito yung mga version lang po, hindi po talaga eksakto yung pagkakatranslate kasi napakalawak po ng Hebrew, maging ng Greek at saka ng Aramaic. Tatlo po ang pagkakasulat ng Bible. Hebrew ang Old Testament, New Testament is Greek, and some of the Hebrews, even including Daniel, nakasulat sa Aramaic. Well, anyway, ano po ang Greek word ng pain or grief? Sa King James po kasi, grief ang ginamit. Ito po ay tinatawag na choli or coli. No? Sabihin niya po, choli. Choli mo na yung inutang mo. No? Para di nyo lang makalimutan. Ano ang ibig sabihin po nitong surely took up our choli, our coli? Illness, sickness, affliction, wound, sugat, injury, disease, pain, or malady. Hindi po ito yung malantong. No? Bangyayari na kalingwan. Malady, a disease, illness, or deep-seated problem. Anxiety, kasama po yung isip. Calamity, disease, grief, sickness. So, surely it took our pain, all these things na sinabi ko po sa inyo. Now, and bore our suffering, binuhat na niya, kinuha na niya ang ating suffering. Ano yung suffering? Sa King James, so yan po ay sorrows. No? Now, ang suffering po, ang Hebrew word niya is makoba. Sabi niyo po makoba. Kung paborito niyo ba yan, pula o puti? Makopa pala yun, no? Sabi nga ni Pastor Jun sa amin, huwag kayong magtataning ng makopa sa harapan ng bahay niyo. Bakit? Sabi namin, lulub na yung blessing, makopa. Anyway po, para hindi lang makalimutan. So makoba, ibig sa ano po yan? He bore our makoba,
Ano yan? Pain, grief, sorrow, suffering, anguish. Ano po yung anguish? Extreme mental, physical pain, deep agony, and severe distress. Kapag nai-stress ka, nag-worry ka, no, nagiging anxious ka, yan po ay nag-uumpisa na ng karamdaman sa iyong pag-iisip. Yan po lahat, or figuratively affliction, lahat po ng yan, no, yung lahat ng ating choli, lahat po ng ating makobak, kinuha na ng ating Panginoon. Surely, kinuha na niya. Kung talagang kinuha na niya, Pastor, bakit nandito pa? Kailangan mong lumaban, kailangan mong lumago sa pananampalataya. Katulad ko rin po. No, alam niyo po, marami na po ang pinagaling ang Diyos sa aking buhay. Maaring may iba, kino-question, Pastor, kung nagpapagaling ang Lord, bakit ikaw 19 and a half years ka nang nagda-dialysis? Yung 19 and a half akong years na nagda-dialysis, buhay pa po ako ngayon at malakas po ako ngayon. Bisa kayo mag-preach ko hanggang alas 10. Nung mumuran, gawan ko ito. Yung kalakasan ko, ito po ay milagro na sa Panginoon. Ang mga pinagaling na po sa akin ng Panginoon, yung pong, una po, nagkaroon po ako ng sugat for 1 year. Laging dumudugo, nagka-crack yung aking laman. Sabi ko, pag po talagang hindi ko na matiis, pupunta ako sa sasakyan, doon lang po ako sisigaw na masakit. Lord, help me, masakit, Lord. No, and then, isa sa mga pastor po natin noon, sabi niya, Pastor, totoo pala yung sinasabi mo, yung nagdadialysis ka, may sugat sa paa, sumisigaw sila. Yung pinuntahan ko, pinag-pray, sumisigaw sa sakit ng mga sugat niya sa paa kanya. Kasi yung iba, ayaw maniwala. Pag talaga pong, ewan ko po, ba't nagka-crack? Pero one day, nung nag-mission na po kami, ako na po yung lead, yung associate pastor ng church po noon, kinuha po namin ang mission. So, inuna po namin ang bundok sa Porac. No? May mga pastors po tayong kulot kasi dyan. Pagtungtong ko po ng bundok, pagbaba ko po ng ganyan sa sasakyan, pinaalala ng Holy Spirit sa akin yung nakasulat, I think, Ezekiel ba or Isaiah, yung how lovely on the mountains are the feet of Him who brings good news. Kung kayo po yung matagal na Kristiyano, alam niyo po yung awit na, how lovely on the mountains are the feet of Him who brings good news. Good news. Napakaganda daw po ng mga paa na nagdadala ng mabuting balita. Panginoon, nandito po kami, dala-dala po namin ang iyong mabuting balita. Magmula po sa araw na ito, ang mga sugat na ito, mawawala na dahil sinabi mo, magaganda ang mga paa ng mga taong nagdadala ng iyong mabuting balita. For 1 year, nagpe-preach po ako dito, dumudugo. Alam po na miss ko po ito. Pag uwi ko po sa bahay, pagtapos nag-preach na, habang nagpe-preach po ako, talagang masakit. Tinitiis ko lamang po siya. No, pagdating sa bahay po, nakadikit po yung gasa, yung medyas. Sa sakit po, makita mo po, biyak-biyak po yung laman. Hindi po rin alam ng doktor ko anong gagawin or whatever. Noon po, ewan ko, siguro ngayon may solusyon na sila. Pero magbuhat po noon, nung dineclare ko, Lord, wala na itong mga sugat na ito. Buhat po noon, hindi na bumalik magpahanggang ngayon. Kung may makilala kayo, kung minsan may mga dialysis na nag-ano. Isa pa sa mga pinagaling sa akin ng Panginoon, meron kong heart enlargement na ganyan po kalaki, doble ng aking kamo. Sabi ng aking cardiologist, hindi na yan ano. Tapos ito po, hindi siya papalpitate lang, talagang nagba-vibrate. Sabi ng doktor sa akin, magabilin ka na sa mga pamilya mo kasi anytime mabubuwal ka na. Hindi ka pwedeng i-bypass, nagdadialysis ka, handa sa 220 ang iyong BP. After 1 year, no, sabi ko, lumabas ako, Lord, salamat sa doktor. Pero hindi siya ang final say ng buhay ko. Sabi ng Lord, kung ganon, huwag kang matakot kahit anong sabihin ng mga tao sa iyo, kahit sila pa ay doktor. Dahil ang final say ng buhay mo, kapatid, ang Diyos. Kapag sinabi na niyang time is up, time is up. Pero pag sinabi niyang hindi pa oras, hindi pa oras. Ang Diyos ang may hawak. But saka hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. Pag namatay ka, pagmulat mo ng mata, langit nakatawa. No, parang batibot lang, no? Pagbulat ng mata, langit nakatawa. Buti pang batibot, alam niya, pagbulat ng mata mo, nasa langit ka. Yung iba natatakot, pag namatay ka, pagmulat ng iyong mata, nasa presensya ka ng Diyos na banal. Na wala ng karamdaman, wala ng kahirapan. Amen? Wala na rin chismisan. Yan po, kaya nga po, after 1 year, bumalik po ako, nag-normal po.
Normal po ang ano ko yan. Tsaka po yung, alam niyo po yung naniniwala kayo na yung maintenance. Sabi nila, pag maintenance mo na yan, forever na. Huwag mong tanggapin yan, kapatid. Ay, pastor, di mo naintindihan. Makiramdam ka pa. Ang BP ko po umabot po ng 200 hanggang 220, over 150. Marami po akong iniinom na mga, kung ano-ano po yung Calci Black. Ano pa yung iba kasi, Jo? Ha? Mga dipin-dipin. Yun po, marami po. Dahil kapag tapos ko ng dialysis, nasa 200, 180 ang aking BP, hindi ako pinapaalis. Paano po ako ng Calci Black sa ilalim ng dila. No, malakas po. Pero kapag hindi po bumaba, no, gusto nila i-confine ka nila. No, for many years po yan. Alam nyo, kailan po nag-normal yung aking, yung blood pressure? Nung na-COVID po ako, kinonfine ako as COVID patient, nakahiwalay sa isang kwarto, nandun na rin yung dialysis, machine, 45 to 50,000 a day, yung bayad, ganun po kamahal. Pero ang good news, tinanggal po nila ang aking, sabi nila, hindi naman nyo po kailangan yung mga gamot nyo sa blood pressure nyo. Lalong bumababa po, nagiging 19 na lang. So, sabi na, so buhat po nang binabantayan ko. So, pag uwi ko po, no, hindi po ako umuwing abo. Praise the Lord. Sino po sa inyo yung yung nga po, pinagaling din po ako sa aking pagiging COVID. Sino po dito na-confine ng magiging COVID patient? Naranasan nyo ba nung gumaling tayo? Paglabas mo, yung mga nurse pumapalakpak? Di ba pumapalakpak sila kasi ano sinasabi nila? Hay, salamat sa Diyos, hindi siya abo. No, hindi, wala siya sa jar. No, kasi yung sinasabi nila, sa akin, yung doktor ko pong astronaut, hindi ko makakilala yung itsura hanggang ngayon. Kasi pag pumasok siya, may dalawang sabi niya sa akin, kung di mo inumin itong mga ito, mamamatay. Tingnan mo yun, uminom siya pero namatay ka niya. Sabi ko ba, hinanuhin niya ako, ating dyan na kaya sabihan. Tinanong ko, magkano? Tig 15,000 daw, tsaka 27,000 twice a day. O, hindi ka mamamatay sa COVID, mamamatay ka sa gastos. Nung kumunanta. Di ba, magano ka sa, yung isip mo, yung bahalo na, nanong gawang ko, Lord. Di ba? Pero sabi ko, hindi po, sige, pumirma ka ng waiver na wala kami pananagutan. Kala mo, nanagot na sila. Ni minsan, di pa sila nanagot, di ba? Sabi ko, sige po, pipirma ko kahit ilang pang waiver yan. Pero lumabas po, pinagaling po ako ng Lord doon. Pinagaling na po niya ako sa COVID, pinagaling pa niya yung high blood pressure ko. Kailan lang po, last year, halos 1 year po akong dinudugot. 3 beses ako na-confine. Alam na po ng marami sa inyo, na-ICU pa po ako for the first time. Pero ang Lord, siya ang nagpagaling po. Yun po talaga, yung pong pakiramdam ko, dahil meron pong nakapag-inject ng mali po sa akin, parang gusto ko nang mamatay sa sobrang sakit ng mga buto at ko. Maniwala po kayo sa hindi, inuulit po yan, buti hindi natulog ang misis ko. Nang alauna, na madaling araw, may pumasok pong doktor na gusto niyang iturok muli. No, inaway po ng miss ko, hindi, yan yung tinurok kanina na muntik nang bumigay yung mister ko kanya. Tapos, so, ang tagal po, narinig ko po sila, bagamat nalalambot po ako, nagtatalo, pero umalis din. Tapos tinawag po yung aking nephrologist, sabi niya wala akong inutusan ganyan. Inalam din po ng misis ko sa nurse station, wala pong doktor na naka-duty ng madaling araw na yon. Isipin niyo po yung sino. Si Satanas po. Gusto na niya akong patayin. Wala po. Maniwala kayo sa hindi, no, totoo pong nangyari yon. Yung hindi naniniwala, masarap po tangkay, bisitahan ako sa Satanas, bayang nga. Baka akong maniwala. Ay, maniwala na ako, sorry mo na ipabisita ka na ako. Ang misis ko po, 2018, dapat po ma-opera siya, meron pong butas na ganyang kalaking, yung puso niya, sinlaki po ng 5 pisong luma. No, pero sabi po, within 1 year, dapat kailangan siyang ma-operahan. Or ilang months lang po actually, that was February. Tapos sabi nila, hindi dapat matapos ng taon na ito na siya ma-opera. So nagpa-schedule kami ng March sa operation, kasi abot po ng more or less 1 million, 300,000 yung down payment. Nung nakapag-ipon na po kami, buti, may po pinadala ang Lord na doktor, na nakausap lang niya sa phone, wag kang pa-opera, ganyan, yung kalagay mo lang, ganito, ganyan, no? But make the long story short, sinabi niya po sa akin, sabi ko, yan yung sagot sa prayer natin, na wag kang, hanggang ngayon po, hindi siya nagpa-opera. That was 2018, nasabi ng Dr. Delicado, mamamatay siya. Kasi po,
literal po, nung pong siya ay dinala ko po sa na ICU, humihinto yung puso niya. Nagfa-flat. Flat, tapos ang sabi ko po, vertigo po, nahilo daw siya. Hindi siya vertigo, puso kanya. Pero ngayon, 2026 na, buhay pa rin. Ano ibig ko po sabihin dito? Yes, nagda-dialysis ako. Hindi ibig sabihin na hindi nagpapagaling ang Lord. Ang dami na niyang pinagaling po sa amin. Kapag hindi may makaramdaman na hindi gumaling, hindi ibig sabihin hindi nagpapagaling ang Diyos. May problema tayo sa pananampalataya. That is why we need to grow sa ating pananampalataya. Amen po ba? Now, to prove to you, itong Isaiah 53 ay hindi lamang po siya spiritual, kundi physical. Yan po ay ininterpret, o sinabi po yan sa Matthew chapter 8. Makita po natin sa Matthew 8, 16-17, sabi yan, when evening came, many who were demon-possessed, demon-possessed were brought to him. Ito po siguro yung may problema sa utak, kaya kasama yung mentality. Alam niyo po kung minsan yung problema sa utak, yung parang nababaliw na po siya, kung minsan hindi po yan talaga normal, yan po ay demon-possessed. Kaya marami pong demon-possessed na nila, he drove out the spirits with the word and healed some of the sick. Anong nakalagay po dyan? All the sick. This was to fulfill. Ito ay para sa katuparan. Saan? What was spoken through the prophet Isaiah. Isaiah ano? Isaiah 53:4-5. Nakalagay, he took up our infirmities, he took up our pain, and bore our suffering, and bore our diseases. Now tell me, sino po ang tama? Yung mga taong nagsasabing hindi na nagpapagaling ang Diyos? O sabi pa rin dito, yung nakasulat sa Isaiah 53 ay para din sa kagalingan ng physical na katawan ng tao. He healed all the sick para po sa fulfillment ng Isaiah 53. Now, do you believe na nagpapagaling ang Diyos? Do you believe yung pagkapako ni Kristo ay napako na rin ang ating mga karamdaman? Amen. Kaya nga po, 2,000 years ago pa, ipinagkaloob na ang ating kapatawaran, yung ating kaligtasan, ipinagkaloob na rin po ng Diyos ang ating kagalingan. 2,000 years ago on the cross of Calvary. Kaya sabi ni Peter, past tense na pagdating kay Peter, sabi sa 1 Peter 2:24, who himself bore our sins in his own body on the tree, on the cross. Ibig sabihin po niyan, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes, kaya po tinawag na stripe. Alam niyo po yung word na stripe, hindi po nagmula yan sa damit. Nagmula po yan sa mga ancient na pag linatigo ka, ang dami mong stripe. Tinatanong, bakit kami stripe? Bakit ka linatigo? So, si Kristo, linatigo po siya, hindi lang basta po stripes, kundi stripes na sumama ang balat at laman. 39 po yun. Just imagine kung ano na lang po yung likod ng Panginoon. Sa kanyang mga sugat sa likod, sabi po dyan, you were healed, past tense. Nagsigaling na po tayo. If we were healed 2,000 years ago, therefore, we are healed today. Amen? And we need to walk by faith. Nung pong bago-bago akong nagda-dialysis, hindi pa po ako pastor, sabi ko, inano ko po sarili ko, kung naniniwala ko ang Diyos ay nagpapagaling, therefore, mabuhay ako na parang walang dialysis. Tumayo ako, magtrabaho ako, kung anong pwede kong gawin, gawin ko. Kasi po, that is faith. Nakapag-bike pa po ako noon, natigil lang because of pandemic. Kung di po natigil ang pandemic, siguro hindi sumagit itong mga joints ko. Sabi nga ng doktor, kailangan daw galaw-galaw tayo. Kapag kulang ka sa exercise, may mga sumasakit po sa atin. Nag-bike po kami sa mga kabundukan. Believe it or not, ang pinakamataas sa bundok, Mount Samat. Binike po namin yan. Ang aking pinanghahawakan na verse, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. I can do all things. Buhay po ang salita ng Diyos. Buhay po ang salita ng Diyos. Kaya nga po, if I was healed 2,000 years ago, and therefore, ang faith ko, mabuhay ako na kahit may mga kirot, kahit may mga nararamdaman ko, kahit nagdadelis ako, na parang walang karamdaman because that is faith. Kahit po yung pag wala kang finances, parang wala kang pera. Hindi, huwag kang mabuhay na parang walang pera na makalunos. Kaya ka makalunos, maya-maya lang ipoprovide ka ng Lord. Hindi po nagpapabaya ang Diyos.
Ang kailangan lang ng Diyos sa'yo, manampalataya. You need to trust Him fully. Amen. So forgiveness and healing were both finished at Calvary. One sacrifice, one blood, one it is done. By His wounds we were healed. It is by God's will that we be healed and walk in health. So talking about forgiveness and healing, number 2, God is faithful to heal because healing is the will of God. Excuse lang po. Healing is the will of God po. Kasi kung minsan, iniisip po natin, ang prayer po natin, Lord, kung kalooban mo, pagalingin mo ako. Ako po noon, hindi ko pa gaano pinag-aaralan ng Bible, first year ng aking dialysis, first months. Ang prayer ko, actually po nung na-confine na ako, hindi ko pa alam na magdadialysis ako. Kasi first time kong na-confine, first time kong nanghina po yung katawan ko na hindi ko maintindihan, nahihirapan ako huminga. Pero sabi ko sa Lord, sige po Lord ka ako, magpapastor na ako. Mag-aral po ako sa Bible school, magre-resign na po ako sa aking trabaho. Sabi ko pong ganyan kay Lord. Tapos, after 3 days, nalaman ko na sira na po ang aking mga bato, magdadialysis po pala ako. Ang prayer ko, ito po, sabi ko, Lord, kahit hindi niyo ako pagalingin, maglilingkod pa rin ako. Di ba nakaka-touch? Pero hindi tama. Wala sa Bible yon. Kasi nga, yung kagalingan, ipinagkaloob na ng Diyos. May mga prayer tayong inakusan po natin ng Diyos. Na tayo po, ayun, Lord, yung karamdaman ng aking anak, bakit nyo sa kanya binigay? Sana sa akin na lang. Mamaya po pagkikita ko sa inyo, na yung karamdaman ay galing sa kasalanan at galing sa dyablo. Amen. Kaya hindi po natin dapat inaano pong Lord. Ngayon po, kaya nga, ang tanong, is it really the will of God? God's will for us to be saved. Lahat ng tao, di ba? Lahat ng tao gusto ng Diyos ay maligtas. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. For all who will believe will be saved. So if the whole human race will believe, the whole human race will be saved. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Bawat isa, pati yung kaaway mo, yung di nagbayad ng utang, yung balasubas mong kaibigan, gusto rin masave ng Panginoon yun. Kasi nga, lahat ng tao gusto niyang masave. Kung gusto ng Diyos na lahat ng tao ay gusto niyang masave, gusto rin ng Diyos, lahat ng tao ay healthy. Gusto ng Diyos, lahat ng tao ay healthy. Remember, ang basihan po natin, hindi experience. We don't, it doesn't mean na experience mo na ito. Alam niyo po, kung babasihan natin ang katotohanan sa experiences ng bawat isa, magkakaiba-iba po yung katotohanan na sasabihin po natin. There is only one truth. Jesus is the truth. The Word of God is the truth. Sanctify them by your word. Your word is truth. Ang sabi po dito, napakita ko muna itong Ephesians 2:8-9 sa inyo. Sabi dito, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So tayo ay ligtas sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Now, gusto ko pong ituon natin dito, the word saved. Yung the word saved po dito, ang Greek po nito is sozo. Sabi niyo po, sozo. Ang ibig sabihin po, did you know na yung word na sozo, sa Greek po, hindi lang po pagkakaligtas, kundi po pagpapagaling din. Tingnan niyo po, Greek word sozo, to save, that is deliver, protect, literally or figuratively, heal, preserve, save self, do well, be made whole or be made whole. Kaya nga po pag sinabing for it is by grace that you have been saved, ibig sabihin yung it is by grace na kayo ay naligtas, kayo ay pinagaling, kayo ay poprotektahan. That is that is being saved. Yung salvation na nababasa natin sa Bible, hindi lang yung, ang importante, maligtas ang kaluluwa mo lang. Opo, importante maligtas ang kaluluwa natin. Pero did you know, God cares sa buong pagkatao mo, spirit, soul, and body? Kasi po ngayon po yung mga namatay, mga espiritu at kaluluwa lang po sila. Either dito sa impyerno, sa ibaba, o sa itaas sa langit. Pero hindi po sila spirit, soul, and body. Kaya nga po pag nag-rapture, yung pong mga kaluluwa, mabubuhay muli po yung kanilang katawan sa mga nicho o kung saan po yan.
And then tayo po na nabubuhay, bigla na lang mababago ang katawan po natin. Magiging glorified body. Flawless. Wala nang tagyawat. Wala nang buo ka na. Kung bungi ka, mabubuo yan. Kung wala ka ng buhok, ay excuse me po, malalagyan po yan. Amen. Mabubuo po yan. Flawless ka na. Daig mo pa ang artista. Yung pong katawan ni Kristo na flawless po, ay magiging ganun din po sa atin. Spirit, soul, and body. Kaya nga po pinapahalagan ng Diyos ang katawan. From the beginning, pinahalagaan po yung katawan. Hindi po yung sinasabi nga, mete na ako, bahala na kayo, wala na ako, ako na rin balo. Di ba yung ganun po na, alam niyo po ba yung istorya na rin kuripot, kitang kantang kapangpangan? Ay, ibalot ta niya mong saging, bulong saging. Tinik doy mete, talagang kuripot kayo, ako na ang maglibing ang sarili ko. Now, panahon po ni Abraham, namatay ang kanyang asawa, bumili po siyang napakagandang libingan. Yung si Joseph, the dreamer, na nasa Egypt, na naging governor ng Egypt, sabi niya, babalik kayo sa lupang pangako ng Diyos, pero dalhin nyo yung aking mga buto at ilibing nyo sa tabi ng ating mga ninuno. Bakit? Ang Diyos po kasi, pinapahalagan din niya yung katawan po natin. Siya po lumikha ng katawan po natin. And our body, habang buhay po tayo, yan po ay temple, ang sabi po ng Corinthians, templo ng banal na espiritu. Kaya po nung si Kristo ay namatay, hindi po ililibing kung saan ililibing po siya sa pangmayaman na libingan na pagmamayari po ni Joseph of Arimathea. No, magalaga po yung ano ho natin. Kaya kung ako po sa inyo, kasi po gusto ko lang pong buksan dito. No? Pinag-aaralan ko po yung cremation. Walang cremation sa Bible. Nabasa ko yung cremation sa mga pagan siya. Ang ano po dito, no, I'm not saying hindi naligtas yung may ginalang abo. No? I'm not saying. Pero kung pinapahalagan mo yung katawan mo, ayoko si Silaban. Di na niyo kung ay tang nakamaling loti, Silaban na nakam, tutalay mo na balo. Di ho ba? Kaya ngayon, mahal po yung lote ho. No? Umaabot din ng, yung pong amin po, 3 yung pwede lang kasya doon. Noon pa, 500,000 na. After 50 years, hindi na sayo na naman. Sabi ko, nung nalaman ko yan, sabi ko, yung pala pa ng pinakamagandang negosyo, sementeryo. Opo, kasi after 50 years, babayaran na naman sayo. Kasi babalik sa kanila. Balo yung ita, na kayo pong titulog yung sementeryo. Pota, akit yung 49 years na pala yan, mag-expire na. Nasa batas po yan. Kaya nga po, ito po true story to, no? Meron po ako kilala, tinanong po niya yung mga supulturero, ba't malungkot? Ba't bala malungkot kayo? Ala po kasing mete, So nagsasaya pala sila pag ating mete. Uy, ating mete, napitari naman libing. Kasi pinang obra. Kaya hindi po, pag tinanong mo sila, anong hanap buhay mo? Wala, hanap patay kami. No. So sozo, going back, sozo is also to be healed. To be saved is to be healed. Kaya nga po, kung babalikan po natin yung sa Isaiah, no, yung Isaiah 53, 4:5, yung sinabi po dun sa verse 5 na, but he was pierced for our transgression. Napako siya sa ating mga transgression. Ano ba ang transgression? He was crushed, no? Na dinurog siya, binugbog siya because of our iniquities. Ano ba? Verse 5 mo pakita, kapatid. Yan. Nakiramdam ka naman. Yan. So sabi po dyan, no, transgression, at saka po yung iniquities, no, pinako siya because of our transgression, no, at siya binugbog because of our iniquities. Ano ba ang iniquities? Una, yung transgression is pesa or pesya. No, pesa or pesya. Hindi po yan yung halwa po yan itangatin niyang bulig. Manyaman pa mo yung saboyen ni Ale. Hebrew word po niyan is ng transgression, yung pesya. Ang ibig sabihin po, rebellion. No? Napako siya dahil sa ating rebellion, revolt, sin, transgression. Napako siya because of our disobedience, sa ating mga kamalian, wrongs, sa ating krimen. Napako po siya, crime. Sa Tagalog po niyan, paglabag, kasalanan, pagkasala. Ano po yan sa ano naman po yung iniquities? He was crushed, nabugbog siya. Yung katawan niya, binugbog for our iniquities. Ang iniquities is Avon.
Hindi po yan yung pulbos nyo o yung pabango nyo, ano ho. No? Pero ngayon ko lang nalaman, ang ibig sabihin pala ng Avon is iniquity. Mula ngayon, kung nag-e-Avon, kasabihin mo, bili ka na ng iniquity. Ano ba ang iniquity? Ito po yung iniquity. Sin, wickedness, kasamaan, iniquity, wrongdoings, crimes, evil. Halos kamukha po ng pesya. No? Evil deeds, false responsibility for others, mischief, playful trouble, minor bad behavior, or petty harm, kahit lang po yung maliliit na kasalanan, yung mga white lies, or yung pabiro-biro, binibiro mo ang pananampalataya. Yan po yung mischief. Yan, tawag din po sa Avon is punishment para sa ating iniquity. Ang Tagalog po niya, kasamaan, katampalasanan, walang katarungan, kalapastangan. Yung pesya, yung transgression, paglabag, kasalanan, pagkasala. Yung iniquity, kasamaan, katampalasanan, walang katarungan, kalapastangan. So napako siya sa ating mga kasalanan at kalapastangan po. No, lahat po siya. Para po yun sa ating kaluluwa, sa ating kabuong pagkatao. Kaya nga po sa krus, no, forgiveness and healing are found together in the name of Jesus. Magkasama po yan. Nung pinatawad ka, kasama yung kagalingan. Tingnan niyo po, from Old Testament, Psalms 103, verse 2 to 3. Ang sabi po dyan, praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. May benefits po pala tayo. No? Marami po tayong benefits. Actually, dalawa lang ang pagkikita ko sa inyo. Marami tayong benefits. Mas marami pang benefits kaysa sa Lucky Me. Ang Lucky Me, metong yan po makasirang bato yan. No? Hindi ka talaga Lucky Me, malas me. No? Kasi po, yan po yung mga nagipagkain ko po noon, na bawal pala. Ngayon, lalo na yan, di ba? Ang sarap po niyan. Lalo na seafood. Puta kayo, may bumipang pandilatan ta kayo. Hindi po alam, synthetic pala yung kinakain mo. No? Sabi ko, ba't ba tinitinda yung mga ganyan, no? Because of greed, pera. Pinapayagan ng gobyerno because of pera, because of tax. Alam nilang nakakamatay, alam na nilang nakakasakay. Tapos, yung mga nasalanta ng bagyo, na ano po ng lindol, ano yung tulong na binibigay? Noodles at saka sardinas. Di ho ba? Yung isda po na binuon nyo sa lupa, kahit isang araw lang, kinabukasan, kakainin nyo pa ho ba yun? Pero yung sardinas, nakabaon, ilang daang araw na. Pero po, tampiyangan, may kanyama na, yamon eh. Synthetic na po kasi, full of chemicals. Anyway, ito po ang mga benefit po natin. Two of the major benefits natin sa ating Panginoon is, who forgives all, hindi some, lahat ng kasalanan, pinatawad na po tayo, and heals all your diseases, magkasama. Meron pong kwento sa New Testament, na kwento po ng apat na magkakaibigan, na mga F4. No? Doon sa isang salin po ng pagkakasulat, binutas po yung bubong dahil napakaraming tao para ibaba po yung apat na magkakaibigan, yung kaibigan po nilang paralyzed. So, nung binutas po nila yun, dito po sa Matthew 9:1-8, Jesus stepped into a boat, crossed over, and came to his own town. Some men brought him a paralyzed man. Ito po yung, lying on the mat, binaba po nila. When Jesus saw their faith, He said to the men, take heart, son, your sins are forgiven. Bakit hindi niya sinabing, magaling ka na? Bakit, siguro po itong taong ito, dahil Hudyo, sabi niya, Lord, patawarin mo ako sa kasalanan, pero paano mo ako patatawarin? Dapat ang alam po nila, para mapatawad sila, dapat mag-alay po sila ng tupa, ng baka, no, kung ano po ang kaya po nila, na ialay, pambayad sa kanilang kasalanan. Because they were living under the law. So kailangan po nila yung ceremonial law pong yon, the Levitical law, para po mabayaran ang kasalanan nila. Pero yung mismong pambayad ng kasalanan nakaharap sa kanya, si Kristo. Yung mismong high priest nakaharap si Kristo. Kaya sabi niya, yung kasalanan mo, pinatawad na. Ngayon, yung mga lawyer, sabi niya, sino ito? Sabi niya, at this some of the teachers of the law, yung mga lawyer, kaya nga lawyer, teachers of the law, said to themselves, this fellow is blaspheming. No, kalapastanganan yan. Bakit siya nagpapatawad? Kasi po, sa ibang, I think kay Mark or Luke, sinabi po dyan, na walang pwedeng magpatawad, kundi ang Diyos lang. Alam niyo ba, sa panahon po natin ngayon, kapatawaran, parang laway lang. Sige, pinapatawad na kita.
Pero nung unang panahon, hindi po pwede yun. Kapag meron kayong nagrabyado, meron ka nasaktan, meron pong restitution, magbabayad ka. Kailangan, kasi po, sa bawat offense, merong bayad. Sa bawat kasalanan na ginawa mo sa kapwa mo, may bayad. Sa bawat kasalanan na ginawa mo sa Diyos, may bayad. Kaya, pero ngayon po, bakit natin nasasabing, sige, pinapatawad na kita, ganyan? Kasi tumanggap tayo ng libreng kapatawaran, binayad ni Kristo. So, na-restitute na po tayo. Now, kaya nga ho, dito, nagtataka sila, walang pwedeng magpatawad, kundi ang Diyos lang, blasphemy. Knowing their thoughts, sasabi ng Panginoon, why do you entertain evil thoughts in your hearts? So, merong bumubulong ng mga demonyo sa kanila, dapat Diyos lang, ano yun yan. Alam niyo po, sometimes, nag-entertain tayo ng mga evil thoughts. Kung minsan, kung kailan ka nagpe-pray, nag-worship, may papasok. Nagigilty ka, bakit ganito ang isip ko? Hindi ikaw yon, pinapapasok ng diablo yan. Huwag mong entertain. Sabi ni Paul, pull them down. Every thought that sets itself against the knowledge of Christ, you need to pull them down. You take captive every thought and make it obedient to Christ. Lahat ng, hindi po nyo kung tinatanong nyo, bakit pastor, kung kailan ako nag-worship, kailan ako nakikinig ng salita ng Diyos, bakit may mga impure thoughts? Hindi po kayo yan. Huwag kayong pag-guilty, huwag kayong pag-condemn. I-pull down nyo po yan. Sabi nyo, i-reject nyo in Jesus' name. Diablo ka, tinatanggihan ko yung mga basura na nilalagay mo sa aking kaisipan. Sasabi ng Panginoon, bakit nyo ni-entertain yung mga basura, mga evil thoughts sa inyong puso? Which is easier to say, your sins are forgiven, or to say, get up and walk. Sinasabi ng Lord, ano ba ang madali? Gumaling ka na o pinapatawad ka na? Hindi po sila makasagot. Actually, parehong mahirap po yan. Kung wala pong pagkapako sa krus ni Kristo, mahirap po yung kapatawaran. Mahirap din po yung kagalingan. Pero sabi po niya, but I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to the paralyzed man, get up, take your mat, and go home. No, tumayo ka, pinatayo po. Buwat-buwat nga po. And then, gumaling po siya. The man got up and went home. When the crowd saw this, they were filled with awe and they praised God who had given such authority to men. Namangha po sila. Now, ang gusto ko makita nyo sa kwento, katulad sa Psalms kanina, do not forget your benefits who forgives all your sins and heals all your diseases. Ganito rin po ang nangyari sa taong ito, yung paralyzed man, na pinatawad sa kasalanan at pinagaling. Kasi po kaya, kung ikaw ay pinatawad na ng Diyos, pinagaling ka na rin ng Diyos. Amen. Sandali po, bago tayo tuloy. Kaya nga po, yung forgiveness or yung salvation natin, at saka po yung healing, magkasama po yan. Kaya nga po, yung pong tawag na sozo sa ano. Gusto po ng Panginoon, kaya po siya naipako sa krus, maging maayos ang lahat po sa atin, spirit, soul, and body. Ma-restore ang lahat sa atin, spirit, soul, and body. Now, hindi po nagkakasakit sina Adan at Eva po noon. Ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. At yan po ay dala-dala ng diablo. Alam niyo po, kung minsan pinapayagan ng Diyos, pero hindi binigay ng Diyos. Kasi hindi pwedeng magbigay ang Diyos na wala siya. Wala naman siya karamdaman anong ibibigay niya sa iyo. Kaya nga po, makikita niyo pong maliwanag yan sa Book of Job. Sinong nagbigay ng kahirapan? Sinong nagbigay ng karamdaman? Si Satanas. Pero kasi, meron po silang paligsahan ng Diyos. Kung si Job nga talaga ay tapat sa Diyos. Sabi niya, sige, gawin mo gusto mong gawin kay Job, huwag mo lang siyang patayin. Pinayagan ng Diyos. So, hindi alam, pinayagan ng Diyos so, ang alam ni Satanas, kahit anong gusto kong gawin, gagawin ko. So, alam po niyang nangyari. Ginawa po niya, pinatay niya lahat ng 10 anak, walang tinira. Ninakaw ang lahat ng ari-arian po ni Job. Libu-libong camel, donkey, mga tupa, pati yung mga katulong niya, pinatay po lahat. Ilan lang yung natira, yung 3 nag-report. Ang masama dito, yung bungangerang asawa niya, hindi niya pinatay. Kasi alam ni Job, yung asawang bungangera, torment yan sa asawa. Meron ba kayong bungangerang asawa? Kung lalaki po, bungangero. Di ba makairitala? Kaya sabi ni Solomon, mas maganda pang tumira sa bubong o tumira sa disyerto kaysa kasama mo ang bungangera mong asawa. Kaya asawa, kung ikaw ay bungangera, magbayo na ka.
Makaing mamangan manok, bangya kaputak ng patak. Mga nakaangguli, bangya kapuputak. Now, pakikita ko po sa inyo, sa Acts 10:38, ang nagbibigay po ng karamdaman ay ang dyablo din, no? Maliban dun sa ebidensya po natin kay Job. Dito sa Acts 10:38, sabi diyan, and you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Then Jesus went around doing good and healing all the sick who dapat dito. Pero yung ginawang word ni Peter dito, sabi diyan, doing good and healing all who were oppressed by the devil. Oppressed by the devil, it means yung lahat ng may mga karamdaman, may sickness, may illness, may mga diseases. So healing who were oppressed. Ang ibig sabihin nito ni Peter, ng salita ng Diyos, ang lahat ng karamdaman na pinagaling ni Kristo ay galing po kay Satanas. Pero hindi po lahat. Yung ibang karamdaman po natin galing sa katigasan ng ulo po natin. Amen. Lord, bakit matas na rin naman yung sugar ko? O may nalikot kang chocolate eh. Kabang chocolate kang kwarto, niya, mahanana niya. Kaya meron ka na naman sugar. Sugar. Honey. Kaya nga po, tapos ano pa ho, araw-araw wala kang buri nung babi ng babi. Kaburi mo kayong babi. Ano po yung babi, baboy. No? Kaya mataas ang BP mo. Lord, bakit mataas ang BP ko? O matako kang babi. Bababi kang bababi. Ano po yung kasating ng dardaman, babi. Kaya nga, baboy. Naalala ko yung kwento ko po last week. No? Kwento ko lang sa inyo para panggising lang. Tinanong ko yung mga pastor minsan. Sabi ko, alam nyo ba yung mga biik? 10 minutes na lang pala ako. Alam nyo ba yung mga biik, bakit sila nakayuko? Nung pinanganak. Kasi po nahiya sila kako. Kasi baboy yung nanay nila. Sabi, baboy pala yan. Anyway po, no? Yung hindi nyo po nakuha next week niyan, kaya niya po yan. Hindi na umuulan. So healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Now, ang point nga po natin, will ba ng Lord na magpapakita po ako ng mga ilang verses na will po talaga ng Diyos, kalooban ng Diyos na tayo'y gumaling. Dito po sa Jesus heals a man with leprosy sa Matthew 8:1-3, Mark 1:40 rin, at saka kwento ko na lang po sa inyo para mabilis. So, sabi niya, sinalubong niya ang Lord, tapos niya nag-pray sa bundok. Lord, if you are willing, actually bawal pong nakakalat-kalat ang mga ketongin, may stone to death sila, kaya tumakbo siya kagad kay Jesus. Bawal ding hawakan, hinawakan po ni Jesus. I am willing, kanya. Pero kung titignan po natin sa Mark 1:40-41 po ito, sabi diyan, a man with leprosy came to him and begged him on his knees, if you are willing, you can make me clean. Jesus was indignant. Alam niyo po yung indignant, nagalit po siya. Hindi siya nagalit sa ketongin, nagalit siya sa karamdaman. Did you know, galit po ang Diyos, galit ang Panginoon sa karamdaman. Kaya lahat ng kasalanan, galit ang Diyos sa kasalanan. Lahat ng kasalanan, lahat ng sumpa, lahat ng kahirapan, lahat ng kasakitan, karamdaman, kinuha niya, pinako niya sa krus. Idinala niya sa kamatayan kasi nga galit siya sa lahat ng masasamang yan. Mabuti ho ba yung karamdaman? Hindi. Masama po siya. So kaya po siya galit. Now, sa ibang salin po, Jesus was filled with compassion, take pity on man. Pero ang Greek word po ng indignant po dito ay ignizo. No? Pakita po natin, orgizo pala. Orgizo means to provoke or enrage. So, ibig sabihin po niyan, nagalit talaga ang Panginoon. Saan? Kanino? Hindi po sa talaga pong naawa siya. Tama rin po yung naging compassionate siya. He took pity on the leper. No? Pero ang diyan, galit ang Panginoon sa Kaya kung babalikan natin yung Mark 1:41, ang sabi po diyan, sabi diyan, Jesus was indignant, nagalit siya. He reached out his hand and touched the man. Hinawakan niya, I am willing. Galit po siya sa karamdaman. Tayo po, inaalagaan natin, hindi kasi si Sesen kinin ka na akong sugar Si Sesen kinin ka. Di ba dapat magalit ho tayo sa ho natin? Alam niyo po, I've been in dialysis for 19.5 years, pero hindi ibig sabihin na mahal ko yung sakit.
Hindi po, lagi ko pong reject. Jesus name. Saguli po, mayari tana. Manggatal na yung batal ko. Alam niyo po, madalas po sa karanasan pag nag-pray po ako, inaano ko po, lalo na po last year yung parang pabalik-balik sa hospital, pabalik-balik yung dugo. Sabi ko, Satanas, ikaw, espiritu ng karamdaman, nilalagay kita sa ilalim ng aking paa, tinuduro kita. Kasi yan po sabi ng Panginoon, Luke 10:19, I have given you authority to trample on snakes, no, yurakan, snakes and scorpions, and to overcome all the power of the enemy. One of the powers of the enemy, sickness. Yurakan po natin yan, dapat magalit tayo. Kung iniisip nyo, yung karamdaman po ng tao, karamdaman ng iba sa inyo, kalooban ng Diyos yan, dapat hindi ka nagpupunta ng doktor. Kasi kung naniniwala kang kalooban talaga ng Diyos, yung karamdaman na yan, bakit ka pumupunta ng doktor? Inaalis mo yung kalooban ng Diyos. Kung bakit tayo nagpupunta ng doktor, kasi nga hindi maganda at hindi kalooban ng Diyos ang karamdaman. Gusto ng Diyos, malusog tayo, kaya tayo nagpupunta ng doktor. Ang mga doktor, hindi po kalaban ng Diyos. Ang gamot, hindi po kalaban ng Diyos. Gusto rin ng mga yon, gumaling din tayo. Gusto rin ng Lord, gumaling tayo. Pero ang tunay na kagalingan, hindi sila ang ating Panginoon. Kaya kung isang tao, hindi siya naniniwala, ang paniniwala niya, yung karamdaman kong ito, bigay ng Diyos. Eh bakit ka pumupunta sa doktor? Pinapaalis mo yung bigay ng Diyos sa'yo? Di ba? It doesn't make any sense. Kaya nga tayo, automatic, pumupunta ng doktor kapag hindi na natin kaya dahil alam nating hindi dapat sa ating katawan. Kaya pinako lahat yan sa krus. Hindi dapat yan sa ating katawan. Amen po ba? So, I am willing, sabi ng Panginoon. Hindi mo niya in-interview, na ba kasalanan mo? Ba't ka nagkaketong? Pero tayo ganyan tayo, nag-interview, na ba kasalanan mo? Pag-pray muna natin, tanggapin mo muna si Lord. Wala pong pinatanggap ang Lord. Tanggapin mo muna ako bago kita pagalingin. Lahat po, nahabag lang ang Panginoon. Dahil sa kanyang habag at pag-ibig, pinagaling po niya lahat. Another example po, sa Mark 5:33-34. Ito po yung babaeng dinudugo po for 12 years. No, maraming tao po, bawal din po siya sa maraming tao kasi unclean siya. Pero sumingit po siya. Nahawakan yung laylayan ng Panginoon. Anong nangyari? Gumaling. Nagtanong ang Panginoon, sino umawak sa akin? Ang sabi ng mga disciples niya, Lord, ang sigip, lahat ng tao, nagtutulakan para lang malapit sa iyo, makamahawakan ka. Sa dami ng tao, daan-daan, libu-libong tao, isa lang ang gumaling. Kaya nga po tinatanong nyo, bakit yung iba hindi gumagaling? Kasi nga po, nasa pananampalataya. Ang dami pong tao, hindi gumaling. Isa lang ang gumaling, hindi pa nagpaalam. Nung sabi ng babae na hinahanap ng Panginoon, sabi niya, ako po yung ganyan, Lord, ganyan. Hindi sinabi ng Panginoon, ba't di ka nagpaalam? Di mo na tinanong sa akin kung kalooban ko? Dapat interview pa kita kung ano ba kasalanan mo, bakit 12 years ka nga? Hindi po. Anong sabi ng Panginoon? Daughter, your faith has healed you. Hindi po niya, walang paalam po ito. Ibig sabihin, kalooban ng Diyos. Now, tignan natin sa YLT, Young's Literal. Literal po, ang YLT ginagamit ko rin po ito. Kasi literal po niyang translate po ang Hebrew, Aramaic at saka Greek, no? Sa salita. Kaya nga po, medyo malalim siya. Kaya titignan po natin dito sa YLT, sabi niya, and he said to her daughter, thy faith, tignan niyo po, no? Malalim yung English, hath saved thee. Because, bakit save ang word dito? Because, ang word po dito is sozo. To be saved is to be healed. To be healed is to be saved. Yan din po yan. Now, another example, si Bartimaeus sa Mark 10:51, no, nung sumisigaw si Bartimaeus, Jesus, Son of David, have mercy on me. Pinatawag po niya. Alam niyo po, tinanong pa siya ng Panginoon eh. Alam na niyang bulag. Lord, sabi niya, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Lord, hindi ba obvious? Hindi ako nakakita. Kasi gusto ng Lord, i-express mo ang iyong pananampalataya. Kaya nga, anong sabi ng Bible? Do not be anxious about anything. Do not worry about anything. But in prayer and petition, present your request. Pinresent ni Bartimaeus ang request niya. Lord, sabi niya, Rabbi, I want to see. And then, ano sabi ng Panginoon? Go, said Jesus, your faith has healed you.
Tinatanong po ng marami, bakit hindi gumagaling iba? Nasa inyong faith. Dito sabi ng Panginoon sa mga binabasa po natin, mabuhat pa kanina, yung pananampalataya. Kaya nga po, bakit hindi gumagaling yung ilan? Because of lack of faith. Hindi po dahil sa ayaw ng Diyos. Your faith has healed you. Nakakita po ito. Now, tignan din natin sa YLT. Sabi ng Panginoon, go, thy faith has saved thee. Bakit? Yung word na healed na naman dito is sozo. Kasi po, kung ikaw ay linigtas, pinatawad, ikaw rin ay pinagaling. Yun po yung ano. And then, sino po ang gusto niyang pagaling? Lahat gusto niya. Ay baka hindi po lahat. Tingnan niyo po, no? Nagtataka ka kung minsan, balasubas siya. Salot siya kang lipunan. Pero healthy. Bakit? Mahal din ng Panginoon eh. Siguro naniniwala siya, hindi na akong magkasakit, hindi na akong saret ng Ginoo. Maniwala ko sa hindi, meron pong nahuling magnanakaw. Nabalita po ito, nakita po siya, nagpe-pray pa. Ano? Tinatanong ko ano pinagpe-pray. Nagpe-pray po siya na hindi siya mahuli. Sabi niya, Panginoon, ano niyo po ako ngayon, bantayan niyo po ako, magnanakaw ako ngayon, sana hindi po ako mahuli. So, nabalita po ito, natawa nga po ako, sabi ko, kala ko nung ginagawa lang namin ng joke yan. Ngayon pala, totoong merong nagpe-pray na magnanakaw sa Diyos, na hindi siya mahuli, na ano ito, partner ng ginuging crime. Ano? Now, all the people, gusto ng Panginoon, kaya nga, ang dami pong pinagaling ng Lord. Tignan niyo yung 8:16, no? Binasa natin, when evening came, many who were demon-possessed, who were brought to him, and he drove out the spirits with a word and healed all. Sometimes thousands po. Di ba, feeding of the 5,000. Men lang po yun. Naabot daw ng 20,000 yun. Lahat daw po pinagaling. Hindi in-interview ng Lord, ano bang buhay mo, ano bang kasalanan mo. Tayo ganyan, maling tayong condemn. Kaya siguro nagkasakit si brother dahil meron siyang kasalanan. No? Mahilig tayong ganyan eh. Pero ang Lord, hindi sa habag lang po niya. Dapat po pag meron pong nagpapapray sa atin, huwag nyo nang interviewin na ano ba kasalanan mo, dapat tanggapin mo muna si Kristo. Hindi po sinabi ni Kristo na tanggapin. Pero nung pinagaling po lahat ng taong yan, nanampalataya po sila kay Kristo. Because nakita nila yung power ni Kristo. No? Maging po nung time po ni Peter, no, dito po sa, hindi muna po yun. Matthew 14:15, 35, 36 muna po. Dahil nabalitaan po nila na nahawakan po yung laylayan ng babae at gumaling, dito po, marami pong, dumating po, yung, babasahin ko na lang sa dyan, sa people brought all the sick to him. And then sabi po dyan, and begged him to let the sick just touch the edge of the cloth. And all who touch it were healed. Lahat ng may pananampalataya na mahawakan lang yung laylayan. Kini de po ba titang atalan jamoy nasarenong matuling? Akala po nila, ito hindi naman po nasarenong matuling ini. Pero laylayan lang po ni Kristo. Lahat po gumaling. Maging po nung time ni Peter ng mga disciple, Acts 5:14-16, no, nevertheless more and women believed in the Lord. So dami po nila, and were added to their number. As a result, people brought the sick into the streets. Ang dami pong nasa street na po ang mga may makaramdaman. And laid them on bed and mats so that at least shadow po ni Peter. Shadow lang po ni Peter. Tandaan niyo po ito, lingkod lang ng Diyos. Si Peter na dating duwag might fall on them as he passed by. Crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by impure spirits. So may mga karamdaman at yung tormented ng evil spirit or mga demon-possessed, all of them were healed. Shadow lang po. Kalooban. Ang ibig ko po sabihin sa mga verses na binasa ko sa inyo, kalooban po ng Diyos na lahat. Kaya wag na po tayong magduda. Amen. Na kalooban po ng Diyos na ikaw ay healthy and happy. Amen po ba? Meron din pong, meron pong mga konti lang yung pananampalataya. Wala silang pananampalataya, konti lang, maliit. Pero nagpagaling pa rin ang Lord sa Mark 6:5-6. He could not do any miracles there except to lay hands on few sick people and heal them. No, he was amazed at their lack of faith. Nagpagaling pa rin kahit po lack of faith po sila. Sa Matthew 13:58, and he did not do many miracles. Hindi po sinabi any miracle. Ibig sabihin, konting miracle lang ginawa niya because of their lack of faith. Tingnan niyo po ito. Dahil kahit po doon sa lack of faith mo, meron pa rin pwedeng mangyari. Hindi mo ba napakabuti ng Panginoon?
So when you pray for healing, stop asking, Lord, is it your will? No, kalooban po talaga ng Lord. Lord, kalooban mo ba? Hindi, kalooban po ng Lord. Kailangan po i-ano po natin yung power ng healing sa bawat isa po sa atin, maging yung may makaramdaman. So start thanking God instead of, Lord, is it your will? Lord, salamat po. 2,000 years ago, ipinagkaloob mo na po ang kagalingan. Ang sabi po dyan, no, start thanking God that healing was already provided for us at the cross. Amen. So last point, maiksi lang po, maiksi po ito. Ang last point po natin, pero sandali po. Healing is for us today. Baka tinatanong nyo, because Jesus paid for our healing, it is God's will for us to be healed. And it is also for today. Because Jesus remains the same. Talakay po natin ito last month. Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung nagpapagaling, kung mahabagin, nagpo-provide ang Lord. Hanggang ngayon, mahabagin, nagpo-provide, nagpapagaling pa rin ang Panginoon. Dahil hindi siya nagbabago. Sabi ng Malakay 3:6, I, the Lord, do not change. Hindi ako nagbabago. James 1:17, everything good comes from God. Yung karamdaman pa, good ba yan? No. Kaya nga, everything good comes from God. Good lang, every perfect gift is from Him. These good gifts come down from the Father who made all the lights in the sky. But God never changes. Hindi siya nagbabago like the shadows from those lights. He is always the same. Kung mabuti ang Diyos noon sa mga nananampalataya sa Kanya, mabuti pa rin ang Diyos hanggang ngayon. Amen? So the Jesus who healed before is the same Jesus who heals today. Sino po dito yung may makaramdaman? I declare healing po sa inyo. Receive the healing of Jesus. Say amen. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Mag-review na po tayo. God is faithful to heal. Healing was paid for by Jesus. Healing is the will of God. Healing is for us today. Habang po piniprepare ang ating communion, last verse, 3 John 1:2. Dear friend, I hope all is well with you. Sabi po ni John, no, maayos sana lahat sa iyo, and that you are as healthy in body as you are strong in spirit. Opo, maganda po na malakas ang spirito natin, pero gusto rin ng Diyos malakas ang ating physical. Kaya sinabi diyan, no, sabi niya, I hope, no, I pray na maayos ka lahat. Kung paanong maayos ang spirito mo, healthy ang spirito mo, healthy rin yung katawan mo. Now, ano po ang ano ng Panginoon dito? God's will isn't partial. He did not just die to save our spirit. He came to make us whole, spirit, soul, and body. Salvation is total. Total package po siya. Hindi lang yung basta ligtas ka lang. No, Jesus paid for our spirit, soul, and body on the cross. Yung provision ng Panginoon, hindi tayo magkukulang. Yung kagalingan ng Panginoon na lagi tayong malakas, binayad na po yan sa krus ng Kalbaryo. Anong kailangan mo lang gawin? Tanggapin mo by faith, manampalataya ka. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo. And as we are being served, let us thank